Okay, mayong adlaw sa tanan. Kani padayon ta sa atong mensahe may tungod sa kaluwasan sa kalag. So hibaw-an nato nga kita makasasala. So sa Biblia nakasulat na ang tao ay makasasala. So saan matagpuan na ang verse nagsasabi nga makasasala ang tanan? Sa Romans chapter 3 verse 23. So kung basahin niyo sa Biblia sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. So, klaro-klaro kaayo nga kita nadeklara nga kita tanan ay makasalanan at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Dios. So, mao na sitwasyon sa tao. Ngayon, kung mao na sitwasyon sa tao, mao na dakong problema karon kay makasalaanan ta. Karon di sa man nagikan. So, gikan na ni Adan. Roma Kapitulo 5, versikulo 12. So, kung basahon ni mo na, Romans 5, versikulo 12, sabi na dito, Wherefore, as by one man sin entered into the world. So, sino yung one man? Si Adan. And death by sin. So, nagdala ng kamatayan ang kanyang kasalanan. Kaya namatay sila. And death passed upon all men for that all have sinned. So, yun ang pinamalaking problema kasi lahat ng tao na nasilang sa mundong ibabaw ay makasalanan dahil kay Adan. So, parang virus lang yan na naipasa niya sa ato. So, yun yung bad news. Yun yung bad news sa part natin. No? Bad news. Ngayon, mas lalo pang bad news dahil unang-una, kahit pa ikaw ay isolve yung ng problem. So, man will try to solve that. Mag-try siya kung paano isolve yung kasalanan. So, he will go to religion. No? So, he said, ang religion may good works. So, anything na you know what is good works nasa mind mo. So, ang gagawin niya, isolve niya through good works. Ngayon, hindi yan ma-solve through good works. Bakit? Ma-contradict ang Biblia dahil sa Ephesians 2 verse number 8, klarong-klaro sa Biblia, kahit pa mag-try ka sa buong buhay mo, magdugod ka, nagasulti ang Biblia nga dili pinaagi sa maayong buhat kita mga luwas. Sabi ng Biblia sa Ephesians 2 verse 8. Yan, Ephesians chapter 2 verse number 8. Yan, klaro. For by grace are ye saved through faith. So kung basahin mo na, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kasi mangutana ko, kung good work ang basihanan karong panahon, ang pangutana nga una dapat mahibaw-an sa tao, kinsa dapat ang basihanan na good work? Ako ba, ikaw ba, o si Poncio Pilato ba? Nya, pangalawang pangutana, pila man ka good work? Kung good work ang basihan lang pila man ka good work ang dapat buhaton sa tao? Pila man ka commandment? Pila man ka mga basihanan na mga sugo sa Dios nga imong buhaton nga atong basihanan para sundo na to yung kinsang tawhana nga niingon siya nga mauni ang good work ang basihanan. So, nakadeklara sa Biblia nga dili di ay sa good work kita mga luwas kasi para walay makapaghambog. Yan lest any man should boast. So, not of good work kasi tingnan nato sa Titus chapter 3 verse number 5. So, dili masolve ang problem na yan kahit anong buhaton sa kasalanan niya, magdugod siya, di pwede masolve kasi makontradict sa sinabi doon sa Bible. Okay, Titus chapter 3 verse number 5. Ingon siya dire. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, dili pinaagi sa mga maayong buhat kita mga luwas, kundi sa awa lang niya. So, karon para mahibaw-an na to, kay dalawang verse lang, taob na tayo. Bisag, unsaon na to solve sa atong sala, di na to masolve. No? So, yun yung bad news kasi hindi natin kayang masolve. Ngayon, no problem. Bakit?
kung merong bad news na hindi natin na kaya masolve ang kasalanan na gikan ni Adan, so there is a good news. Kaya tinatawag na gospel kasi good news. Okay? So there is a good news na pwede nating paminawon og tuhuan. Ang good news niyan is ganito. So kita nga makasalanan nga di nato masolve ang atong kasalanan bisan pag magbinutan ta, ay gibuhat ni Kristo, gidala niya ang atong mga kasalanan didto sa krus sa Kalbaryo. No? Basahon nato sa Biblia sa Colossians kapitulo 2 versikulo tingnan natin sa Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 verse number 10. No? Tingnan natin Colossians 2 verse 10. Ayan. Or diretso sa 15, diretso tayo. Sabi niya dito sa 15, and ye, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. So, gipatawad ka na sa Ginoo sa lahat ng trespasses mo. Anong ginawa pala niya? Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which were contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. So, ang ginawa niya ay siya ang nahimo ng kasalanan. So, ginawa siya sa Diyos Ama nga kasalanan. Dinala niya ang lahat ng kasalanan, sins of the whole world, dinala niya sa cross. He nailed it to the cross. So the cross is the complete redemptive work of Christ. Redemptive. So ang pagtubos niya, kasi kita makasalanan, hindi natin kayang bayaran. Kaya yun yung bad news, hindi natin kaya kahit magdugod pa tayo. Kaya ang ginawa ni Kristo, siya na lang ang pumunta dito sa earth para bayaran ang ating kasalanan. Na libre. Siya ang nagbayad. He nailed it to his cross. So maraming verse. Colossians 2, binasa natin, verse number 14. At sabi niya dito sa Ephesians 1, verse number 7, hindi lang sa resulta sa iyahang pagkamatay sa cross, ang resulta niyan is kapatawaran sa kasalanan. Tingnan mo, sa Biblia mismo nagsabi, in whom we have redemption through His blood, ayan, blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, hindi lang ang iyahang kamatayan doon sa cross, ang death niya is yun yung blood na shed. According to His blood, nagbigay ng forgiveness of sins. Forgiveness of sins. So, para kita mapatawad at ang tawag sa atin ay wala ng kasalanan, hindi na sinner, ay kailangan ta ng forgiveness of sins. Anong basis? Ang kanyang death, ang kanyang blood. Ngayon, anong good news sa kanyang burial? Kasi complete work of Christ is death, burial. Ang good news ng burial niya ay hindi lang yung death niya ay nandun siya sa cross, napako siya sa cross, kundi yung kaluluwa niya pumunta pa ng impyerno para kita bayaran niya ang atong mga kasalanan. Siya nagiging offering sa ato. So, hindi lang ang iyang lawas, ang iyang dugo na danak sa cross para kahit sa lumang tipan sa Old Testament, ang dugo sa mga animals, mga baka, mga karnero, maunay mo danak at para mahimo silang ma-atone sila ang ilang mga kasalanan sa Old Testament. So, ganito ang illustration yan para bago tayo magpatuloy. So, ito si Kristo. Ito yung death of Christ. Death of Christ, yun yung gospel natin, no? The burial of Christ, burial. Ano bang good news ng kanyang pagkalibing? At saka the resurrection of Christ. Resurrection. So ito yung makasolve sa ating kasalanan. Resurrection of Christ. So ang tawag nito ng aral ay Gospel of Christ. Gospel of Christ. Na sinabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Yan, Gospel of Christ at saka 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. So, death, the burial, and resurrection. So, ang tawag dito ay grace. Grace. Sa panahon sa New Testament ay grace. Bagong tipan. So, sa Old Testament, ang panahon ay law.
So ang basis nila ay hindi grace kundi merit. Dapat meron silang buhaton na ay element ng work. Okay? So work system sila. Work system, obedience system. Dito sa cross, nung namatay na si Kristo, hindi na obedience system kundi grace na, maniwala ka na lang. Believe. Believing na lang ang ating response dito sa gibuhat ni Kristo. Okay? So, akong i-illustrate dito sa Biblia na dito sa burial, anong good news ng burial? So, ang good news ng burial, ang death niya is yung blood, ang message niya. Blood. Ang burial niya, ang ating makita nito, pumunta sa impyerno si Kristo. Soul of Christ went to hell. Went to hell. Bakit pumunta siya ng impyerno? Kasi hindi lang dapat siya magbayad sa iyahang kamatayan pisikal at ang iyang dugo madanak, kundi bayaran niya din ang atong kasalanan na iimpyerno ta. Dapat siya din punta doon in behalf sa atin. No, i-rescue ta from that place, hell. Para ang kasalanan na to hindi lang papunta sa cross, kundi iya pang ibayaran niya doon sa impyerno. So there is a verse in that, Acts chapter 2 verse number 31. So kung basahin natin sa Acts 2:31, sabi niya dito, he seeing this before spake of the resurrection of Christ. So ito, noun Christ. That his, ito yung pronoun. So yung his, tinutukoy niya si Kristo. Ang kanyang soul was not left in hell. Ayan left in hell. So ang sabihin niyan, hindi naiwan sa impyerno si Kristo. The soul of Christ was not left in hell. Bakit? He rose again from the dead. Resurrection of Christ. So, it's just like an illustration na yung cellphone mo hindi naiwan sa isang place because nadala mo. So, ganun din si Kristo. Hell could not hold him because it is not impossible that he should be holden of it. Sabi ng verse 24. Ayan whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. So, hindi kaya niyang ang impyerno na siya ay i-hold siya. 3 days lang siya doon. 3 days lang siya para tayo ay mabayaran ng ating kasalanan. Okay? Then after that, the good news ay he resurrected. Christ rose again from the dead. So, yun yung sinabi ng Biblia sa 1 Corinthians 15 na ang gospel ay yung death niya, how Christ died, he was buried, and he went to hell for us and resurrected again. And he now seated at the right hand of God in heaven. So this is the grace period sa panahon natin ngayon. So from the time Christ died, this is the time Christ died until 2021 or even sa future pa, hindi pa natapos ang year ng grace or age ng grace, ay ang mga tao ay may opportunity na makinig, maminaw sa mensahe sa kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay ni muli ni Kristo na pinapangaral ni Apostle Paul. Ayan. So mayroon akong lesson diyan kung unsay diferensya ni Apostle Paul ug diferensya sa 12 apostles. 12 apostles. So si 12 apostles ay ibang mga apostles yon, ibang mission yon. Apostles of Christ. Ibang mission yon na binigyan sila ng task. At iba din yung mission ni Paul. So, hindi siya member ng 12. Okay? So, dapat na ito malaman pag mag-study tag Bible, doon ay tinatawag na paghimay-himay. Himay-himay yun na to according sa panahunan. So, karon para kita makahibaw nga luwas ta, dapat ang atong basihanan sa mensahe nga ginala ni Pablo. Kasi si Pablo nagsulti siya sa kanyang sulat sa Timoteo, sa Timothy chapter 1, sabi niya ito, 1 Timothy chapter 1 verse or chapter 2, basahin na to, 1 Timothy chapter 2 verse number 7, sabi niya, so ang mensahe nga usaran ang Dios, there is one God. Ayan, there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. So, sino yung
mag-share sa message na si Jesus ay naging ransom sa lahat ng tao. Sino yung mag-testify? Sino? Verse 7, whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ, I lie not. So hindi siya nagsisinungaling. A teacher of the Gentiles in faith and verity. Sino ba ang Gentiles? If you are not a Jew, you're a Gentile. So kung hindi ka Hudyo, hintil ka. So kanino si Pablo? Gihatag nimo ng Ginoong Kristo si Pablo. Gipadala siya para sa mga hintil. Unang-una sa tanan, nung gipadala siya dati sa Acts chapter 9 ay nahimo siyang ministro, hindi lang para sa hintil kundi tungod sa iyahang pagka-Hudyo, iya pong gi-share ang good news para sa mga Hudyo. No, pero ang kanyang focus karon ay Gentile. Sabi ng testimony ni Jesus Christ, sabi niya dito, the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me. So ang topic nito sa Acts chapter 9 ay si Pablo nung na-saved siya, nung na-encounter niya si Jesus Christ, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So ganun ang focus ng kanyang buhay, to bear my name before the Gentiles. Kaya sabi niya dito sa kanyang sulat, kung magbasa ka ng Biblia sa Roma hanggang Pilimon, makikita mo ang mga sulat niya sa Timothy chapter 2. Kita mo sa 1 Timothy chapter 2, sabi niya ito, verse number 8, sabi niya dito, be not thou therefore ashamed, sabi niya dito, of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God, who hath saved us. So, paano tayo naligtas karong panuhunan, sabi ni Pablo, and called us with an holy calling, not according to our works. So, hindi basihanan kung obedient ka or hindi. Ang basihanan is according to His own purpose and grace. No? So, hindi sabihin na grace ay hindi ka na mag-do good work. Kasi ang doing good work is after you believe. Kasi sabi niya nito, which was given us in Christ Jesus before the world began, but now is made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and brought life and immortality to life through the gospel. So ano yung gospel? The death, burial, and resurrection of Christ. Tingnan mo verse 11, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. So, klarong-klaro sa Biblia nga si Pablo pinadala sa atin ng mga hintil para imungkahi niya ang ebanghelyo nga namatay si Kristo, nalubong og nabanhaw. O kinsa ang mutuon niini, magkaroon siya ng eternal life. So, maluwas siya pinaagi sa pagtuo sa mensahe sa gospel. Sabi niya dito, Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, according to the acknowledging of the truth which is after godliness, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So, yun po ang mensahe nga gidala ni Pablo. Yung eternal life na si Kristo, eternal life nga madawat diha kay Kristo, nga pinaagi lamang sa grasya, pinaagi lamang sa gibuhat ni Ginoong si Kristo ug kini regalo lang. Sabi ng Biblia, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So gift lang siya, gift. So ang gift is to be received by a recipient, which is tayo na mga nakikinig, Gentile. So tayo naman nakikinig na makasalanan, hindi natin kayang isolve ang ating kasalanan. Yun yung bad news. Ayan, bad news. He cannot solve our sin because not of works, lest any man should boast. And Titus 3:5, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So, ang nag-save sa atin is grace and mercy and love of God. So, yung kaluoy, grasya o gugma sa Ginoo, gipadayag niya sa cross. Mo na ikaluwas na to.
nga makasigurado ta nga makaadto tag langit tungod kay nituo ta, believe lang. Sabi ng Biblia, Romans 1:16, believe the gospel. So yun lang, maniwalaan mo lang ang gibuhat ni Ginoong Kristo para ikaw maluwas. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ayan, believeth. So mutuo ra ka, mutuo lang. Sabi ng Biblia. Sabi ng Biblia sa Acts 16:31, Acts 16:31, paano mamaluwas ang tao? Na ay nangutana sa Biblia. Paano ba maluwas ang tao, no? Acts 16:31. So isa ka example sa Biblia, no? Acts 16:31, sabi niya dito. Ayan, question to siya na po direct answer. Sabi niya, sirs, what must I do to be saved? Paano ba sa may buhaton para maluwas? Ang gi-answer ng mga apostle or ni Pablo or ni Silas, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kapati na imong mamamahay kasi i-share mo yung salvation din. So ang kapanahunan karon, panahon sa biyaya, ang tawag doon ay panahon sa grasya. So dati ang Old Testament law ang basihanan, merit work, kasi merong tinatawag na blood sacrifice ng mga animals, blood of the animals. So ang blood of the animals, susundin nila yon, i-offer nila. So they have to work, they have to buy a sheep, they have to buy a goat and offer it sa tabernacle or sa temple. Ngayon, wala na kasi si Kristo is the end of the law for everyone, for righteousness to everyone that believeth. So si Kristo, sabi ng Biblia, siya ang katapusan sa batas. So lahat ng mga tao karon wala na nag-offer ng blood animals kasi ang kordero, the Lamb of God, ay nandun na sa cross na matay na. So yun yung dinala ni Pablo na mensahe sa grasya na kita mangluwas pinaagi sa kamatayan, pagkalubong o pagabanhaw sa gibuhat ni Kristo. Para kita ang atong kasalanan sa impyerno wala na, gibayaran na Ginoong Kristo, mapasaato na yung blessing. Yung blessing ng kanyang kamatayan, pagkalubong o pagbanhaw, mapasaato yun. Maangko na to yung tinatawag na immortality. Immortal. So immortal na tayo. Tinatawag natin immortal. Kung mortal man tayo ngayon, mamatay tayo, meron tayong immortality, which is heaven ang atong matirhan, at immortal tayo, may immortal body tayo na giandam sa Ginoo tungod kay naniwala ta sa iyahang gibuhat. Tingnan mo sa verse 10, but now is made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. So saan makuha yung immortality? Makukuha sa gospel. So kaya sabi ng Biblia nga kita nga nituo nga ang Ginoong Kristo, meron na tinatawag na immortality. So immortal na tayo at meron na tayong eternal life tungod sa gospel. Gift of God yon, gift of God. Hindi po matawag na work. Pero ang good work, yun ang sinabi ko sa iyo, ang good work ay dili na pasabot nga, dili na ipadayon nimo. Ipadayon na dili tungod kay moadto kag kana para moadto kag langit, kundi maunay expectation sa Ginoo sa mga nang magtutuo sa gospel para ingrato ka naman na nituo na ka sa death, burial, and resurrection, tapos sa imuhang kinabuhi ay nawala gyapon ka maglakaw o matarong. So ang pagmatarong nimo para lang na expectation na resulta sa imong pagtuo, no? Dili kay para moadtog langit, kundi ang magiging kanyan is there will be a rewarding day. There will be a rewarding day kung saan, kung sa imong gibuhat diri sa yuta, you will be judged heaven kung ang imong tagalangit ka pero sa langit naa ba kay madawat, no? Naa ba kay madawat nga reward. So kung ikaw nga di ka mutuo sa gibuhat ni Kristo, ay di gyud ka moadtog langit. Impyerno gyud ang tao, ma-judge gyud siya sa impyerno. Pero kung ikaw ay nituo lang sa gibuhat ni Kristo ng lubong na banhaw, tapos ang imong paglakaw ay dili
ayon sa iyang kabubuton, wa siya malipay ang inyong obedience, wa kamo kuan sa iyang pulong, ay wala kay madawat dito, kundi na kay tinatawag na losses. Tagalangit ka pero may losses na which is hindi ka makadawat ng reward. Kaya sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 3 verse number sana yan, 1 Corinthians chapter 3 pala, 1 Corinthians chapter 3 verse number, ayan, sabi ng Biblia sa verse number ito, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, he shall receive a reward. So, merong mga basis ng iyong pagtrabaho sa good work mo, kung tama bang motivation mo or mali. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So, hindi ka maimpyerno, kundi you will just suffer loss. So, ganun ang point ng ating matter. So, yun lang ko. At sana ay kunting explanation at kunting mga bagay lang yon. Ito, rough lang to. Pero I'll try na magiging formal ito. By and by, ma-arrange ng maayos. Kung may tanong ka, comment lang dyan sa comment section. Then, try kong sasagot kung unsay mga question. Okay. Yun lang po.